Akala ni Carlo, ang manugang ko, isa lang akong matandang uli na madaling maloko. Walang hiya, sa sarili kong bahay, pinlano niyang nakawan ako. Ginugol niya ang mga linggo na iyon sa pag-aaral ng routine ko, naghahanap ng kahinaan. Ginamit pa niya si Lenny, ang anak ko, bilang cover. Ang sakit, ang walang utang na loob niya. Ako, ang haligi ng tahanan, ay nagbukas ng pinto at nagbigay ng tirahan. Pero hindi niya alam. Ang matandang akala niyang walang alam ay isang retired insurance investigator. May trump card ako. Hindi pera, kundi isang glitter trap at recording ng kanyang pagtataksil. Gusto niyang sirain ang dangal ko. Ngayon, oras na para kumuha ako ng hustisya. Ito ang leksyon niya. Kung naranasan mong matraidor sa sarili mong pamilya, i-like at i-share ang video na ito. I-comment mo. Saan kayo nanonood? Maingat kong ibinaba ang tinidor ko. Nagpapakiramdaman. Nagtatanong lang tungkol sa security ng bahay, Lolo Luis. Tuloy niya, habang nagpapakita ng pilit ng ngiti. Alam mo na, dahil sa dami ng mga nakawan sa ating subdivision nitong mga nakaraang araw. Nakawan? Tanong ko. 15 taon na akong nakatira dito at ang pinaka-exciting na nangyari dito ay nang maipit ang pusa ni Aling Teresita sa puno noong nakaraang buwan. Iwinagayway lang ni Carlo ang kamay niya, parang nagpapawalang bahala. Baka hindi lang po ninyo naririnig. Para iwas panik po, bawal po kasing ipaalam agad. Yumuko siya, inilapit ang siko sa aking mesa. Pero ang isang taong kasing edad ninyo na nag-iisa sa ganitong kalaking bahay, dapat may seryoso kayong security. Naramdaman kong hindi mapakali si Lenny. Lolo Luis, maingat po iyan palagi sa pagkakandado. Tama, pero paano naman ang insurance? Lalo pang nagpumilit si Carlo. Ang ibig kong sabihin, kung may mangyari sa inyo, huwag naman po sana. Kailangan malaman ni Lenny kung nasaan ang lahat ng mahahalagang bagay, di ba? Biglang lumiit ang pakiramdam ko sa silid. Pinagmasdan ko ang mukha ni Carlo. Napansin ko kung paano bahagyang lumaki ang pupil niya nang banggitin niya ang tungkol sa kamatayan ko. Paano kumalabog ang mga daliri niya sa mesa nang hindi ako agad sumagot. Naayos ko na ang lahat, sabi ko sa wakas. Alam na ni Lenny kung ano ang kailangan niyang malaman. Pero alam ba niya tungkol sa susi? Ang tanong niya ay tila usok na nag-hover sa hangin. Tumingin si Lenny sa aming dalawa, nakakunot ang noo dahil sa pagkalito. Anong susi? Tanong niya. Ngumiti ng malaki si Carlo. Yung nasa drawer sa kwarto ni Lolo Luis. Yung, paano mo nalaman ang tungkol sa anumang susi sa kwarto ko? Lalo pang tumalas ang mga salita ko kaysa sa inakala ko. Sa isang iglap, nawala ang mask ni Carlo. Nakita ko ang isang malamig at mapagkalkulang kislap sa mga mata niya. Bago bumalik ang nag-aalalang ekspresyon ng isang manugang. Naghahanap kasi ako ng aspirin noong nakaraang linggo. Sobrang sakit ng ulo ko, paliwanag niya ng maayos. Sabi ni Lenny, tingnan ko raw sa cabinet niyo sa banyo, pero aksidente kong nabuksan muna ang maling drawer. Paumanhin po, hindi ko sinasadya na manghimasok sa inyong privacy. Agad na tumango si Lenny. Naalala ko yung sakit ng ulo niya, talagang naghihirap siya. Pero naalala ko rin ang araw na yon. Halos 30 minuto si Carlo sa itaas. Sabi niya may problema siya sa tiyan pagkatapos ng hapunan, sapat na oras para gumawa ng higit pa sa paghahanap lang ng aspirin. Ang aspirin ay nasa medicine cabinet, sabi ko ng mahina. Palagi namang nandoon. Halos hindi ko na makita ang paghigpit ng panga ni Carlo. Siguro'y talagang hindi na ako makapag-isip dahil sa sakit, sabi niya. Nagpatuloy ang usapan pagkatapos niyan, pero patuloy si Carlo na bumabalik sa parehong paksa. Mga tanong tungkol sa bangko ko, kung sino pa ang may susi sa bahay, tungkol sa araw-araw kong routine. Ang bawat tanong ay parang daliri na humihipo sa sugat, naghahanap ng kahinaan. Nang matapos ang hapunan, tumayo agad si Lenny para maghugas ng pinggan. Ako na ang bahala sa paglilinis ngayong gabi, Lolo Luis. Kayo ang nagluto. Ayos lang sa akin, sabi ko habang nagtatambak na ng plato. Ito ang routine ko, ang paraan ko para maproseso ang mga pangyayari sa araw. Ngayong gabi,
lalo kung kailangan ang pamilyar na ritmo ng paghuhugas at pagpapatuyo. Hayaan mo na ang Lolo Luis mo, honey, sabi ni Carlo kay Lenny. Hawak na niya ang balikat nito. Hayaan mo siyang maghugas sa kusina niya. Kailangan na nating magpahinga. Nawala sila sa itaas at narinig ko ang pagsara ng pinto ng kanilang kwarto. Pero habang nagkikiskis ako ng mga plato, patuloy kong inuulit sa isip ko ang mga tanong ni Carlo. Kung paano niya nalaman ang tungkol sa isang susi na hindi niya dapat malaman na umiiral, ang kaswal na pagbanggit niya sa kamatayan ko at sa mana ni Lenny. Kusang gumalaw ang mga kamay ko. Hugas, banlaw, tuyo. Habang ang isip ko ay nag-aayos ng listahan ng bawat red flag na binaliwala ko sa nakalipas na 3 linggo. Ang kwento ni Carlo tungkol sa pagkawala ng trabaho na hindi ko maintindihan. Ang palagiang interes niya sa sitwasyon ng pinansyal ko. Ang paraan ng pagtingin niya sa bahay ko, parang nagme-memorize siya ng blueprint. Natapos ko ang huling baso at isinabit ko ang tuwalya. Nagningning ang kusina sa ilalim ng mga ilaw na ibalik sa perpektong ayos. Pero may isang bagay na nagbago ngayong gabi. Ibang-iba ang pakiramdam ko sa bahay ngayon. Hindi na ito ligtas, kundi exposed. Sa itaas naririnig ko ang mahihinang boses sa likod ng dingding pagkatapos ay katahimikan. Oras na para tingnan kung anong sorpresa pa ang naghihintay sa akin sa sarili kong bahay. Ang unang napansin ko habang umaakyat ako sa hagdan ay ang pinto ng kwarto ko. Bahagya itong nakabukas, mga 2 pulgada ng dilim ang nakikita sa gap. Tumigil ako sa pinakatuktok ng hagdan, mahigpit na hawak ang banister. Nakasarado ang pintong iyon nang bumaba ako para kumain. Palagi ko itong isinasara, isang ugali mula sa 40 taon ng pamumuhay ng nag-iisa. Nasira lang ito kamakailan dahil sa presensya ng anak ko sa bahay. Pero si Lenny at Carlo ay naninirahan sa guest room sa dulo ng pasilyo. Walang dahilan para may sino man sa kwarto ko. Tumayo ako doon ng 30 segundo, nakikinig. Walang ingay na nanggagaling sa guest room, walang galaw sa kahit saan sa itaas. Tanging ang pamilyar na ingay lang ng isang lumang bahay at ang tibok ng puso ko na kumakabog sa tenga ko. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto, naghihintay na umingit ito. Hindi ito umingit. Ang mga bisagra ay maayos na nilangisan, tahimik. Pero ang pagpasok sa pribado kong espasyo ay parang paglalakad sa isang crime scene. Mukhang normal ang lahat sa unang tingin. Nakagawa pa rin ang kama, ang mga kanto ay mahigpit at perpekto. Ang salamin ko sa pagbasa ay nakalagay sa nightstand kung saan ko ito iniwan. Ang lampara ay nakatayo sa parehong anggulo. Pero ang mga mata ko na sinanay ng mga dekada ng methodical living ay agad na nakakita ng mga hindi pagkakapare-pareho. Ang pinto ng closet ay nakabukas ng eksaktong 4 pulgada. Palagi ko itong isinasara ng buo. Ang bahagyang gap na iyon ay makakaabala sa akin buong gabi. Ang mga drawer ko sa dresser ay hindi na nakasara ng maayos. Ang pangalawang drawer mula sa itaas, kung saan ko inilalagay ang mahahalagang papel, ay padalos-dalos na naipasok. Isang kanto ng Manila folder ang sumisilip, parang dilaw na dila. Kinabahan ako. Lumapit ako sa dresser, hinugot ko ng buo ang drawer. Ang mga folder sa loob ay kinalkal. Ibinalik ito sa tamang ayos, pero hindi eksakto. May nag-inspeksyon, pero hindi siya sapat na maingat. Ang mga insurance paper ay halo-halo na sa mga bank statement. Ang huling habilin ko, na karaniwang nakalagay sa likod ng folder, ay lumipat patungo sa harap. At ang maliit na susi na tanso na nakatago ko sa ilalim ng labi ng drawer ay nawala. Tiningnan ko ng 2 beses, hinaplos ko ang kahoy kung saan nakalagay ang tape. Wala. Ang susi na nagbubukas ng safe ko, ang safe na tinanong ni Carlo ng kaswal sa hapunan, ay natuklasan at kinuha. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko, hindi sa takot kundi sa galit. Hindi ito random, hindi ito opportunistic. May pumasok sa pribado kong santuwaryo at sistematikong nilapastangan ito, naghahanap ng mga tiyak na bagay. Isang taong alam kung ano ang hahanapin at kung saan ito matatagpuan. Lumipat ako sa safe, isang maliit pero matibay na model na nakakabit sa loob ng walk-in closet ko. Gumagana pa rin ang digital lock, pero
Wala na itong silbi. Nasa kay Carlo na ang susi para sa manual override. Nakatayo ako sa closet ko, napapalibutan ng mga dekada ng naipong ari-arian, ramdam ko ang pagiging exposed. Gaano na ba katagal niya ito pinlano? Ilang beses na ba siya rito habang kami ni Lenny ay nasa ibaba, nagkakatalogo ng mga ari-arian ko na parang mga item sa isang tindahan. Ang paglapastangan ay mas malalim pa sa pagnanakaw. Ito ay personal, intimo. May humawak sa pribado kong mga papel. May nakakita sa financial record ko. May humawak sa mga bagay na para lang sa akin. Ang maingat na mga hangganan na binuo ko sa paligid ng buhay ko ay tinawid ng may surgical precision. Pero nagkamali si Carlo ng isang kritikal na bagay. Inakala niya na hindi ako mapapansin. Na isa lang akong matandang uli na walang alam. Masyadong mapagkakatiwalaan at masyadong pagod para pansinin ang mga detalye. Nagkamali siya. Maingat kong isinara ang drawer ng dresser, iniwan ko ang lahat ng eksakto kung paano ko ito natagpuan. Kung akala ni Carlo na nagtatago siya, kailangan kong ipagpatuloy niya ang pag-iisip na iyon. Hayaan siyang isipin na hindi ko napansin ang panghihimasok niya. Hayaan siyang magpatuloy sa anumang balak niyang gawin. Dahil ngayon, alam ko na kung ano ang kinakaharap ko. Hindi ito tungkol sa kawalan ng trabaho o pansamantalang kahirapan sa pananalapi. Ito ay tungkol sa pagnanakaw. Premeditated, kinakalkulang pagnanakaw ng isang taong nag-aral ng mga routine at kahinaan ko sa loob ng ilang linggo. Isang taong natutulog sa dulo ng pasilyo kasama ang anak ko. Pinatay ko ang ilaw sa kwarto at sinimulan kong maghanda para matulog. Gumawa ako ng normal na nighttime routine ko. Pero ang bawat aksyon ay iba na ang pakiramdam ngayon. Ginagawa para sa isang hindi nakikitang audience. Nakikinig ba si Carlo? Alam ba niya na natuklasan ko ang paghahanap niya? Habang inaayos ko ang kumot, isang ideya ang luminaw sa isip ko. Bukas, sisimulan kong mangalap ng ebidensya. Ngayong gabi, maghihintay ako at magpaplano. Pero una, kailangan kong malaman kung ano talaga ang kalaban ko. Imposibleng matulog. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. Ang isip ko ay nagpapaikot-ikot sa mga pagbubunyag ng gabi. Ang bawat maliit na ingay ay nagpapahigpit sa akin. Ang pag-aayos ng bahay, ang hangin sa mga puno sa labas, ang mahinang hum ng refrigerator na 2 palapag ang layo sa ibaba. 11:47 ng gabi, ayon sa bedside clock ko, may narinig akong galaw sa ibaba. Mahinang yabag ang tumawid sa sahig ng sala. Hindi ang magaan na yapak ni Lenny, kundi isang mas mabigat, mas sadyang yapak. Si Carlo. Nanatili akong perpektong tahimik, kinokontrol ko ang paghinga ko. Nakinig ako habang ang mga tunog ay lumilipat patungo sa harap ng bahay. Pagkatapos, halos hindi marinig sa manipis na sahig ng lumang bahay, narinig ko ang boses niya. Oo, ako ito. Tulog na ang lahat. Isang tawag sa telepono. Tumatawag si Carlo sa hating gabi, bumubulong. Akala niya walang makakarinig. Dahan-dahan akong bumangon sa kama, maingat na hindi umingit ang kutsyon. Malamig ang sahig na kahoy sa mga paa kong walang sapin habang lumalapit ako sa heating vent na nagkokonekta sa kwarto ko sa sala sa ibaba. Minsan ang tunog ay naglalakbay sa lumang ductwork sa hindi inaasahang paraan. Talagang mayaman ang matanda. Ang boses ni Carlo ay lumitaw ng mas malinaw ngayon. Nakita ko ang mga bank statement, investment portfolio, lahat. Malaking pera ang pinag-uusapan natin dito. Kinilabutan ako. Hindi siya nag-iisa. Bukas ng gabi, tuloy ni Carlo, pupunta si Lenny sa book club meeting niya. Tuwing Martes siya pumupunta, 7:00 hanggang 9:00. Nagbibigay sa atin ng perpektong timing. Kinuha ko ang telepono ko mula sa nightstand. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ang voice recording app. Anuman ang susunod na mangyari, kailangan ko ng ebidensya. Nasa akin na ang susi ng safe, sabi ni Carlo. Kinuha ko ito kaninang umaga habang naghahapunan sila. Ang matandang uli ay naglalagay ng lahat ng mahahalagang bagay doon. Pera, alahas, baka mas marami pang bank information. Ang walang hiya. Pinindot ko ang record nang lalo pang naging animated ang boses niya, mas kumpiyansa. Tingnan mo, alam kong nag-aalala ka tungkol sa timeline,
Pero ang gambling debts ko ay hindi nawawala. Hindi naman patient ang mga taong iyon. Alam mo na, kailangang mangyari ito ngayon. Gambling debts. Iyon ang nagpaliwanag sa lahat. Ang desperasyon, ang kinakalkulang diskarte, ang pagpayag na ipagkanulo ang tiwala ng anak ko. Hindi lang si Carlo isang opportunistic thief. Siya ay isang desperadong tao na na-corner ng sarili niyang katangahan. Si Lolo Luis ay isang malungkot na matandang byudo lang. Ang boses ni Carlo ay may ngisi na ngayon. Siguro ay nagpapasalamat pa sa kasama. Wala siyang ideya kung ano ang darating sa kanya. Hayaan mo na. Nagtanong pa siya sa akin tungkol sa home security kanina sa hapunan. Halos ibigay na niya sa akin ang impormasyong kailangan ko. Galit ang namuo sa dibdib ko, mainit at nakakabaliw. Ang kaswal na pagpapawalang halaga sa boses niya. Ang paraan ng pagbawas niya sa akin sa isang stereotype. Isang madaling target. Pero pinilit ko ang sarili kong manahimik. Patuloy na nagre-record. Ang maganda rito ay hinding-hindi niya pagdududahan ang pamilya. Kahit malaman niya na may nawawala, kukumbinsihin siya ni Lenny na nailagay niya lang sa kung saan. Alam mo naman ang mga matatanda pagdating sa alaala nila? Mga matatanda. Ako ay 66, hindi 96. Ang alaala ko ay sapat na matalas para tandaan ang bawat salita ng usapang ito. Manalig ka sa akin sa Huwebes, malinis na tayo. Sasabihin ko kay Lenny na may job offer kami sa ibang estado, isang bagay na urgent. Aalis na kami bago pa malaman ng matanda kung ano ang nangyari sa kanya. Tahimik si Carlo saglit, nakikinig sa kung sino man ang nasa kabilang linya. Pagkatapos, tumawa siya, isang tunog na nagpakilabot sa akin. Oo, siguro dapat ay mas nag-ingat siya sa kung sino ang pinapasok niya sa bahay niya. Life lesson, di ba? Natapos ang tawag. Narinig ko si Carlo na gumagalaw sa ibaba ng isa pang minuto. Siguro ay tinitingnan ang mga kandado o bintana. Pagkatapos, ang yabag niya sa hagdan, maingat at tahimik. Mabilis kong tinigil ang recording at ipinasok ang telepono ko sa ilalim ng unan ko. Ang pinto ng kwarto ay bahagya pa ring nakabukas mula sa nauna niyang paghahanap. Hindi ako naglakas loob na ayusin ito at ibunyag na napansin ko. Sagap, pinanood ko ang anino niya na dumaan sa pasilyo. Ang pinto ng guest room ay bumukas at sumara ng mahina. Sa mahabang panahon pagkatapos niyan, nakahiga ako sa dilim, pinoproseso ang nalaman ko. Si Carlo ay may gambling debts na sapat na seryoso para kasangkot ang mga mapanganib na tao. May kasabwat siya. Nagplano siyang nakawan ako bukas ng gabi habang nasa book club meeting si Lenny. At balak niyang umalis agad pagkatapos, dadalhin ang anak ko sa anumang gulo na ginawa niya. Ang paglapastangan sa kwarto ko ay tila maliit kumpara sa mas malaking pagtataksil na ito. Hindi lang ako ninanakawan ni Carlo. Ginagamit niya si Lenny bilang cover. Minamanipula ang pag-ibig at tiwala nito para i-set up ang krimen niya. Pero nagawa niya ang isang mapaminsalang pagkakamali. Inakala niya na wala akong magagawa, walang alam, isa lang madaling target. Wala siyang ideya na nagtrabaho ako ng 30 taon bilang isang insurance investigator bago ako nagretiro. O na hinarap ko ang maraming desperadong tao na nagtatangkang dayain ang sistema. Gusto ni Carlo na maglaro ng mga laro sa isang matanda. Sige, tingnan natin kung gaano siya katalino. Habang nakahiga ako sa dilim na may recorded confession ni Carlo sa telepono ko, naisip ko kung paano nagsimula ang lahat. 3 linggo na ang nakalipas. Nang masira ng desperadong tawag ni Lenny, ang tahimik kong umaga ng Martes. Naglalaro ako ng pahayagan, lumalamig ang kape sa tabi ko, nang tumunog ang telepono ko. Ang pangalan ni Lenny sa screen ay palaging nagpapangiti sa akin. Pero ang boses niya noon ay iba, tense. Takot. Dad, alam kong maaga pa pero... Tumigil siya at naririnig ko ang pagpupumilit niyang huwag umiyak. Nawalan ng trabaho si Carlo noong nakaraang buwan. Sinusubukan naming mag-ayos pero nahuhuli na kami sa mortgage. Gaano katagal na nahuhuli? Agad kong tanong. Inaabot na ang checkbook ko. 3 buwan na. Dad, ayaw kong humingi. Pero maaari ba kaming tumira muna sa inyo hanggang sa makahanap si Carlo ng bagong trabaho? Ang ginhawa sa boses niya nang sabihin kong oo
ay nakakadurog ng puso. Ang maliit kong anak, 32 taong gulang na at masyadong mayabang para humingi ng tulong hanggang sa wala na siyang pagpipilian. Siyempre, maaari siyang umuwi. Siyempre, tutulungan ko siya. Pero kahit noon, may nagpaalala sa akin tungkol sa sitwasyon ni Carlo. 8 taon siyang nagtrabaho sa parehong kumpanya, sabi ni Lenny. Magandang employee review. Ang layoffs ay biglaan, hindi inaasahan. Ngunit, nang tanungin ko si Lenny para sa mga detalye, malabo ang mga sagot niya. Si Carlo ang humahawak sa finances, paliwanag niya. Siya ang nag-aayos sa paghahanap ng trabaho. Nagtiwala siya na aayusin niya ito. Dapat ay mas nagtanong ako. 3 araw pagkatapos, dumating sila na may U-Haul truck at napakaraming kahon para sa pansamantalang pananatili. Niyakap ako ni Lenny nang mahigpit sa doorstep. Luha sa mga mata niya, bumubulong ng salamat ng paulit-ulit. Pero iba si Carlo, mas malamig. Ang handshake niya ay matibay pero maikli. Ang mga mata niya ay nag-iiskan na sa bahay ko nang may intensity na dapat ay nag-alarma sa akin. Ang ganda ng lugar, Lolo Luis, sabi niya, habang naglalakad sa sala ko na parang tinatantiyan niya ang halaga. Sigurado ako na malaki ang halaga nito sa market ngayon. Noong panahong iyon, inakala ko lang na ito ay natural na curiosity. Ngayon, napagtanto ko na nagkakalkula siya. Nag-e-evaluate, nagpaplano. Sa unang linggo nila, sinubukan kong maging komportable sila. Naglinis ako ng espasyo sa guest closet. Inayos ko ang mga routine ko para tumanggap ng 3 tao sa halip na isa. Madaling nakapag-ayos si Lenny. Alam niya ang bahay, alam niya ang mga ugali ko. Pero si Carlo ay nagtanong ng walang katapusang tanong tungkol sa schedule ng neighborhood watch ko, tungkol sa kung aling mga kapitbahay ang nasa bahay sa araw, tungkol sa mga ugali ko sa pagbabangko, sa mga shopping routine ko, kung nagtatago ba ako ng pera sa bahay. Lahat ng mga tanong ay tila inosente mula sa isang taong nagtatangkang mag-adjust sa isang bagong sitwasyon sa pamumuhay. Maliban na lang, hindi ito inosente. Naalala ko ang umaga na inalok niya akong ihatid sa bangko. Para hindi na kayo mapagod? Sabi niya, kailangan ko ring i-update ang address ko sa unemployment. Pero sa bangko, nagtagal siya malapit sa bintana ng teller, nanonood habang nagdi-deposit ako. Nagtanong siya ng kaswal na tanong tungkol sa mga account type ko, sa safety deposit box ko. Mga red flag na binaliwala ako dahil gusto kong magtiwala sa asawa ng anak ko. Dahil mahal siya ni Lenny at mahal ko si Lenny, dapat ay halata rin ang sugal. Palaging tumutunog ang telepono ni Carlo. Mga tawag na palagi niyang sinasagot ng pribado, lumalabas o pumapasok sa ibang kwarto. Sabi niya, mga potential employer daw yon, mga networking contact. Pero napansin ko kung paano nagbabago ang mood niya pagkatapos ng mga tawag na ito. Ang tensyon sa balikat niya, ang paraan ng pagpapabalik-balik niya pagkatapos. Sa mail, mga financial statement na naka-address kay Carlo ay dumating sa bahay ko sa loob ng 2 linggo. Mga credit card company, collection agency. Inakala ko na nag-a-update lang sila ng address niya pagkatapos ng pagkawala ng trabaho. Ngayon, naintindihan ko na mga dunning notices pala iyon, mga huling demand, mga banta. Walang alam si Lenny tungkol dito. Lubos siyang nagtiwala kay Carlo. Kinuha niya ang mga paliwanag nito bilang katotohanan. Nang sabihin niya na siya ang humahawak sa finances nila, naniwala siya. Nang sabihin niya na mahirap ang job market, pero may mga prospect siya, sinuportahan niya. Wala siyang ideya na ang asawa niya ay nalulunod sa gambling debt. Walang clue na ang bahay niya noong bata pa siya ay sinisurveil na parang target. Ang mapagkakatiwalaan, mapagmahal kong anak ay ginagamit bilang perpektong cover para sa pagnanakaw. Ang pag-iisip na iyon ay nagbalik sa akin sa kasalukuyang sandali. Sa madilim kong kwarto at sa bigat ng recorded confession ni Carlo sa telepono ko. Sa loob ng 12 oras, nagplano siyang nakawan ako. Sa loob ng 30 oras, nagplano siyang umalis kasama si Lenny. Kinaladkad siya sa web ng utang at panlilinlang. Pero nagawa niya ang isang catastrophic miscalculation. Inakala niya na isa lang akong malungkot na matanda, nagpapasalamat sa kasama, at madaling maloko.
Hindi ako malungkot. Maingat ako. Mapagmasid ako. At mayroon akong 30 taon ng karanasan sa pagharap sa mga taong nag-iisip na mas matalino sila kaysa sa lahat. Gusto ni Carlo na nakawan ako bukas ng gabi. Sige, hayaan siyang subukan. Pero malapit na niyang matutunan na ang ilang matatanda ay nananlaban. Nagising ako ng alas 6:30. Katulad ng dati. Ang recording sa telepono ko ay parang ebidensya ng isang bangungot, pero ang timestamp ay nagpapatunay na hindi. 12:47 a.m. Ang boses ni Carlo ay malinaw, nagpaplano na nakawan ako ngayong gabi. Sa ibaba, sinimulan ko ang coffee maker at sinimulan ko ang karaniwan kong breakfast routine. Itlog, toast, orange juice. Lahat ay eksakto kung paano ito sa nakalipas na 3 linggo. Nang lumabas si Lenny na nakaroba, humihikab at nagpapasalamat, ngumiti ako ng mainit. Magandang umaga, sweetheart. Mahimbing ba ang tulog mo? Parang bata. Salamat ulit sa pagpapahintulot na tumira kami dito, Lolo Luis. Lumabas si Carlo 20 minuto pagkatapos, basa pa ang buhok mula sa paliligo. Mukha siyang nakapahinga, kumpiyansa, isang taong may plano. Magandang umaga, sabi niya, umupo sa upuan niya. Ano ang plano ng lahat para sa araw na ito? Maingat kong inilapag ang kape niya. Ang karaniwan. Baka mag-errands mamaya. Bahagyang tumalas ang mga mata ni Carlo. Anong klaseng errands? Basta, hardware store, baka sa bangko. Pinanood ko ang reaksyon niya, isang maliit na muscle ang kumislot malapit sa kaliwang mata niya. Walang exciting. Sa bangko, lumapit si Carlo. Ayos ba ang lahat sa pananalapi? Tumawa si Lenny. Palaging paranoid si Lolo Luis tungkol sa personal na pagtingin sa mga account niya. Lumang ugali. Hindi paranoid. Maingat kong tinama. Maingat. Hindi ka maaaring maging masyadong maingat sa mga araw na ito. Tumango si Carlo ng masyadong enthusiastic. Tama na tama. Identity theft, online scams. Parang gubat yan para sa isang taong kasing edad ninyo. Isang taong kasing edad ko. Nandoon na naman. Sa kaswal na pagpapawalang halaga na balot sa huwad na pag-aalala. Nga pala tungkol sa pagiging maingat, tuloy ni Carlo. Iniisip ko ang tungkol sa home security ninyo. Mukhang tahimik naman ang subdivision na ito. Pero hindi mo alam, ligtas naman, singit ni Lenny. 15 taon na si Lolo Luis dito nang walang problema. Pero hindi nakikinig si Carlo sa asawa niya. Ang atensyon niya ay nanatiling nakakulong sa akin. Still, isang taong naninirahan ng nag-iisa. May mga mahahalagang bagay sa bahay. Nagbabayad para maging handa. Binanggit niyo yung safe sa itaas. Doon ba ninyo nilalagay ang mahahalagang dokumento? Dahan-dahan akong uminom ng kape. Iniisip ang sagot ko. Ilang bagay, oo. Paano naman ang pera? Ibig kong sabihin, kung magkagulo sa mga bangko o may mangyari, matalinong may emergency fund na agad na magagamit. Ang audacity ay nakamamangha. Nakaupo siya sa hapagkainan ko, kumakain ng pagkain na inihanda ko, nagtatanong sa akin na i-inventory ang mga ari-arian ko para sa kaginhawaan niya. Mayroon akong kailangan, sabi ko ng simple. Sinubukan ni Carlo ang ibang diskarte. Binanggit niyo na mahimbing kayong matulog noong nakaraang linggo. Maganda iyon. Nag-aalala ako sa mga matatanda na hindi makakuha ng tamang pahinga. Hindi ko binanggit ang ganong bagay pero tumango ako pa rin. Ay oo, kapag tulog na ako, patay na ako sa mundo. Lalo na nitong mga nakaraang araw. Sobrang pagod ako sa gabi. Normal iyan sa edad ninyo, sabi ni Carlo. Kailangan ng katawan ninyo ng mas maraming pahinga. Tiningnan siya ni Lenny. Carlo, bastos yan. Hindi, tama siya, mabilis kong sabi. Karaniwan akong umiinom ng gamot para makatulog. Pinapapatay ako hanggang umaga. Kapansin-pansing nag-relax ang posture ni Carlo. Perpekto. Hayaan siyang isipin na magiging unconscious at walang magawa ako ngayong gabi. Sige, hayaan ko na kayong magplano ng araw ninyo, sabi ko. Tumayo para linisin ang mga pinggan. Siguro ay matutulog na ako ng maaga ngayong gabi.
Ang lahat ng family activity na ito ay nagpapapagod sa akin. Iyan ang perpekto, Lolo Luis, sabi ni Lenny. Karapat-dapat kayo sa pahinga. Tumulong si Carlo na magdala ng plato sa kusina at nakita ko siyang sumisilip patungo sa hagdan, patungo sa kwarto ko, nagkakalkula, nagpaplano. Alam mo, kaswal niyang sabi. Baka magpuyat ako ngayong gabi manood ng TV sa sala. Medyo night owl ako. Siyempre, ngumiti ako at tumango. Gawin mo ang sarili mong komportable. Ang remote ay nasa coffee table. Pagkatapos ng almusal, inihayag ni Carlo na kailangan niyang tumawag tungkol sa mga job prospect. Nagpasya si Lenny na ayusin ang mga ari-arian nila sa guest room. Mayroon akong window, sabi ko sa kanila. Siguro ay tatakbo ako sa mga errands na iyon ngayon. Kayo na lang muna, mag-enjoy kayo ng tahimik na oras. Nang umaatras ako palabas ng driveway, nakita ko si Carlo na nanonood mula sa bintana sa itaas. Hindi ang bintana ng guest room, ang bintana ng kwarto ko. Hinigpitan ko ang mga kamay ko sa steering wheel. Hindi na ako makapaghintay para sa gabing ito. Ang hardware store ang una kong stop. Kailangan ko ng supplies pero mas mahalaga. Kailangan kong pag-isipan ang bawat detalye ng kung ano ang darating. Ginawa ni Carlo na malinaw ang mga intensyon niya sa almusal. Ngayong gabi, habang kunwari ay natutulog ako ng mahimbing sa tulong ng gamot, nagplano siyang pumasok sa kwarto ko, hanapin ang susi na nakita niya ilang linggo na ang nakalipas, at buksan ang safe ko. Simple, malinis. Ang perpektong krimen laban sa isang mapagkakatiwalaang matanda. Maliban lang, wala na ang susi doon. Inilipat ko ito ng alas 5 kaninang umaga pagkatapos kong maghintay ng gising mula sa tawag sa telepono ni Carlo. Ang maliit na susi na tanso ay nakalagay na ngayon ng ligtas sa junk drawer ng kusina ko. Nakabaon sa ilalim ng mga rubber band at twist ties. Maaaring hanapin ni Carlo ang dresser ko hanggang sa dumugo ang mga daliri niya. Wala siyang makikita. Pero hindi iyon sapat. Gusto ko siyang mahuli ng red-handed, mapahiya, ma-expose kung ano talaga siya. Gusto ko ng ebidensya na napakalinaw na kahit si Lenny ay hindi maaaring tanggihan ang tunay na kalikasan ng asawa niya. Sa party supply aisle ng hardware store, nakita ko ang kailangan ko. Isang maliit na confetti cannon, ang uri na ginagamit para sa mga gender reveal party. Spring-loaded, dinisenyo upang lumikha ng maximum na gulo na may minimum na pagsisikap. Perpekto. Kumuha rin ako ng isang bag ng ultra-fine glitter, ang uri na kumakapit sa lahat at hindi na talaga natatanggal. Silver at gold, dahil kung gusto ni Carlo na maging magnanakaw, dapat ay magmukha siyang ganon. Pag uwi ko, natagpuan kong walang tao sa bahay. Isang note mula kay Lenny sa kitchen counter. Umalis para mag-grocery kasama si Carlo. Babalik ng alas 2 ng hapon. Love you. Perpektong timing. Mayroon akong 3 oras. Sa basement workshop ko, maingat kong binuwag ang confetti cannon. Ang mekanismo ay napakasimple, isang spring-loaded plunger na magti-trigger kapag sapat na pressure ang inilapat. Pinalitan ko ang hindi nakakapinsalang papel na confetti ng glitter mixture ko. Nagdagdag ako ng sapat lang para mababalutan ng lubusan ng isang tao nang hindi nagdudulot ng pinsala. Ang mahirap na bahagi ay ang calibration. Kailangan kong magti-trigger ang device kapag binuksan ni Carlo ang drawer ko at inabot sa loob, pero hindi sa kaswal na contact. Pagkatapos ng ilang test gamit ang kutsara, natagpuan ko ang tamang sensitivity. Ang installation ay nangangailangan ng presisyon. Inilagay ko ang binagong cannon sa loob ng dresser drawer ko. Ipinosisyon ko ito upang ang trigger ay mag-a-activate kapag may umabot patungo sa likod, eksakto kung saan nakatago ang susi. Sa sinumang sumisilip sa loob, magmumukha itong normal na nilalaman ng drawer. Ilang lumang larawan, ilang baton, iba't ibang item. Pero abutin ng may layunin, hanapin ng may balak, at surprise. Sinubukan ko ang setup ng 3 beses, gamit ang ruler para isimulate ang paghahanap ni Carlo. Ang bawat test ay perpektong nagtitrigger, nagpapadala ng ulap ng glitter eksakto, kung saan naroroon ang mukha at kamay ng isang nanghihimasok. Madaling i-reset ang device, handa na para sa tunay nitong performance. Pagkatapos, ang deception sa paglalagay ng susi. Inilagay ko ang isang dummy key sa plain sight malapit sa harap ng drawer. Isang lumang susi ng bagahe,
na mukhang katulad ng susi ng safe para malinlang ang isang taong nagmamadali. Agad itong mapapansin ni Carlo. Maaabot niya ito ng may kumpiyansa at magti-trigger ang surprise ko. Ang ganda ay nasa psychology. Inaasahan ni Carlo ang stealth, katahimikan, tagumpay. Nag-budget siya para sa isang mabilis, tahimik na pagnanakaw. Hindi niya plinano ang isang pagsabog ng glitter na magmamarka sa kanya ng kasing linaw ng die pack sa mga magnanakaw sa bangko. Pagsapit ng 1:45 ng hapon, lahat ay handa na. Ang drawer ay mukhang inosente at normal. Ang trap ay armado at handa. Papasok si Carlos sa kwarto ko ngayong gabi, umaasang makakita ng isang walang magawang biktima. Sa halip, makakakita siya ng 24-karat justice. Narinig ko ang pagsara ng mga pinto ng kotse sa driveway. Bumabalik na si Lenny at Carlo mula sa pamimili nila. Siguro ay nakakaramdam ng domestic at normal. Walang ideya si Carlo na ang crime scene niya ay naging isang bitag. Dahan-dahan kong isinara ang dresser drawer at bumaba para salubungin sila, suot ang pinakamahusay kong ngiti ng isang lolo. Ang gabing ito ay magiging napaka-interesting. Kailangan kong lumabas para sa isang mabilis na errand. Inihayag ko pagkatapos ng tanghalian. Hindi ako magtatagal. Tumingin si Lenny mula sa pag-aalis ng groceries. Kailangan ba ng tulong sa anumang bagay, Lolo Luis? Basta kukuha lang ng isang bagay sa electronic store. Mag-relax na lang kayong dalawa. Sapat na ang pamimili ninyo para sa isang araw. Bahagya lang sumulyap si Carlo mula sa telepono niya. Pero nakita ko ang kislap ng interes sa mga mata niya. Ang matanda ay nag-iisa sa paggawa ng errands. Iniiwan ang bahay na walang bantay. Siguro ay kinukumpirma niya ang mental map niya sa routine ko. Ang clerk ng Best Buy ay isang matulungin na binata na nagngangalang Marco na hindi man lang kumislap nang ipaliwanag ko na gusto ko ng security camera para sa kwarto ko. Maraming break-in ba sa inyong lugar? Tanong niya. Ganun nga. Kailangan ko ng isang maliit na bagay na may magandang night vision at kailangan ay wireless. Ipinakita sa akin ni Marco ang ilang option. Nagsettle ako sa isang compact model na kumukonekta sa smartphone ko na may motion detection at 8 oras ng buhay ng baterya. Ang camera ay mas maliit pa sa isang deck of cards at may kasamang magnetic mounting option. Gusto mong itest ang placement, payo ni Marco. Ang app ay nagpapahintulot sa iyo na makita kung ano talaga ang nakikita ng camera sa real time. Perpekto. Nagbayad ako ng cash at umuwi. Ang camera ay nakalagay sa kahon nito sa tabi ko, parang isang lihim na sandata. Pag-uwi ko, natagpuan ko sina Carlo at Lenny na nanonood ng telebisyon sa sala. Mukha silang komportable, domestic, parang isang normal na mag-asawa na naninirahan sa ama ni Lenny. Hindi magnanakaw na naghahanda para sa isang heist. Magpapahinga muna ako saglit, sabi ko sa kanila, papunta sa itaas. Sobrang pagod ako sa lahat ng pagtakbo na ito. Sa kwarto ko, isinara ko ang pinto at nagtrabaho. Kailangan ng kamera na kunan ang paglapit ni Carlo sa dresser, ang reaksyon niya sa pagbubukas ng drawer, at ang pagsabog ng glitter na susunod. Pero kailangan din itong manatiling ganap na nakatago. Sinubukan ko ang ilang position gamit ang smartphone app. Sa ibabaw ng bookshelf ko, mali ang angle. Sa likod ng lampara ko, masyadong halata. Sa wakas, natagpuan ko ang perpektong lugar. Nakasiksik sa pagitan ng mga libro sa nightstand ko, nakaanggulo upang kunan ang parehong dresser at ang sentro ng kwarto. Ang magnetic mount ay perpektong kumapit at ang itim na casing ng camera ay naghalo sa mga book spine. Maliban na lang kung may sadyang naghahanap ng surveillance equipment, hindi ito nakikita. Gumugol ako ng 20 minuto sa pag-aayos ng angle sa pamamagitan ng app, tinitiyak ang optimal coverage. Ang motion detection ay sapat na sensitive para mag-activate kapag may pumasok sa kwarto, pero hindi masyadong sensitive na ang normal na settling o ingay sa labas ay magti-trigger ng mga false recording. Ang buhay ng baterya ay mahalaga. Kailangan ng kamera na tumagal mula ngayon hanggang sa gumawa si Carlo ng hakbang niya, posibleng 8 hanggang 10 oras. Ibinago ko ito sa motion-activated mode para makatipid ng kuryente. Pagkatapos, sinubukan ko ang kakayahan ng night vision sa pamamagitan ng pagpatay ng mga ilaw.
Ang infrared image ay kristal na malinaw. Ang mukha ni Carlo ay magiging perpektong nakikita kapag nagtitrigger siya ng trap ko. Sinubukan ko rin ang recording function. Tinitiyak na ang audio ay sapat na malinaw para kunan ang anumang salita na maaring sabihin ni Carlo sa panahon ng krimen niya. Kung may sinabi siyang incriminating at madalas na nakikipag-usap sa sarili ang mga desperadong tao, magkakaroon din ako ng ebidensya na iyon. Ang setup ay matikas sa pagiging simple nito. Papasok si Carlo sa kwarto ko, umaasa sa dilim at katahimikan. Sa halip, kukunin siya mula sa sandaling tawirin niya ang threshold. Kukunin ng kamera ang paghahanap niya, ang pagtuklas niya sa dummy key, ang pag-abot niya sa drawer, at ang kahangahangang pagsabog ng glitter na susunod. Visual evidence, audio evidence, at physical evidence, lahat sa isang magandang package. Ipinosisyon ko ulit ang ilang libro para mas i-camouflage ang kamera. Pagkatapos ay tumayo ako pabalik para hangaan ang gawa ko. Mukhang normal ang lahat, inosente. Isang kwarto lang ng matanda. Handa na para sa isang tahimik na pagtulog. Sa ibaba, naririnig ko sina Lenny at Carlo na tahimik na nag-uusap, nagpaplano ng gabi nila, walang duda. Siguro ay kinakalkula ni Carlo ang mga oras hanggang sa bumukas ang theft window niya. Wala siyang ideya na ang window ay naging isang trapdoor. Tiningnan ko ang telepono ko sa huling pagkakataon. Ang camera feed ay malinaw, ang recording function ay active, ang baterya ay nagpapakita ng full charge. Lahat ay handa na. Ngayong gabi, sa wakas ay ipapakita ni Carlo ang tunay niyang kulay. At salamat sa modernong teknolohiya, ang bawat sandali ay mapapreserba sa high-definition detail. Hayaan na magsimula ang mga laro. Ang hapunan ay lumipas ng tahimik. Si Lenny ay nagkukwento tungkol sa mga pagbabago sa subdivision at si Carlo ay madalas na tinitingnan ang telepono niya. Ginampanan ko ang bahagi ko ng perpekto. Ang pagod na lolo. Handa na para sa isang maagang bedtime pagkatapos ng isang abalang araw. Pagsapit ng alas 8:00, nag-ayos na kami sa sala. Si Lenny ay nakakulong sa isang libro habang inangkin ko ang karaniwan kong armchair, nagpapakita ng pagkuskos sa noo ko. Mahabang araw, bulong ko. Iniisip kong matulog na ng maaga ngayong gabi. Agad na tumingin si Carlo mula sa telepono niya. Teka, Lolo Luis, umaasa sana ako na makapagbahagi tayo ng inumin muna. Alam mo na, father and son-in-law bonding time. Ang mungkahi ay lumabas ng wala sa oras, pero ang tono niya ay maingat na kaswal. Masyadong kaswal. Ang sweet naman, sabi ni Lenny, hindi tumitingin sa libro niya. Dapat ay mas madalas kayong magkasama. Iniisip ko yung bote ng makalan na nakita ko sa kusina niyo, tuloy ni Carlo. Premium stuff, perpekto para sa isang nightcap. Pinanatili kong neutral ang ekspresyon ko, pero sa loob ay fascinated ako. Plinano ni Carlo ang usapang ito siguro mula pa noong almusal. Ang timing, ang mungkahi, ang tiyak na pagbanggit sa mamahaling whiskey. Walang aksidente. Pinahahalagahan ko ang pag-iisip, sabi ko. Pero umiinom ako ng gamot na hindi maganda kung hahaluan ng alak. Bahagyang humigpit ang ngiti ni Carlo. Halika na, isang maliit na baso lang, hindi makakasakit. Halos pamilya na tayo. Talaga, dapat iwasan ko ito ng buo. Tama si Lolo Luis, singit ni Lenny. Masyadong specific ang doktor tungkol sa gamot niya sa presyon ng dugo. Pero hindi madaling sumuko si Carlo. Paano naman ang isang toast lang? Isang maliit na sip para mag-celebrate. Tumigil siya, naghahanap ng isang bagay na i-celebrate. Sa pamilya, ang pagpupursige ay nagsasabi. Ang isang normal na tao ay tatanggapin ang una kong pagtanggi ng may paggalang. Nagpipilit si Carlo dahil kailangan niya akong uminom ng isang tiyak na bagay. Isang bagay na titiyak na matutulog ako ng mahimbing ngayong gabi. Alam mo na, sabi ko, tumayo ako ng maingat. Mas pagod ako kaysa sa inakala ko. Sa tingin ko ay iinumin ko na ang isa sa mga sleeping pill na iyon at matutulog na. Agad na nagbago ang posture ni Carlo. Mga sleeping pill? Inireseta ng doktor noong nakaraang buwan. Malakas na gamot. Pinapapatay ako ng lubusan. Patay na ako sa mundo hanggang umaga. Bumahan ng ginhawa ang mukha ni Carlo. Perpekto iyan.
Kailangan ninyo ng pahinga. Sweet dreams, Lolo Luis, sabi ni Lenny. Hinalikan niya ako sa pisngi. Magkita tayo sa umaga. Ginawa ko ang pag-akyat sa hagdan ng dahan-dahan, humihinto para hawakan ang railing na parang isang matanda na nagpupumilit sa pagkapagod. Sa tuktok, lumingon ako pabalik. Huwag kayong magpuyat masyado, kayong dalawa. Carlo, kunin mo na lang ang anumang nasa kusina. Salamat, Lolo Luis. Matulog ng mahimbing. Sa kwarto ko, ginawa ko ang mga kilos ng paghahanda para matulog. Nagpalit ng damit, nagsipilyo, inayos ang kama. Pero double check ko rin ang camera positioning ko at kinumpirma na handa na ang glitter trap. Pinatay ko ang ilaw sa kwarto at humiga sa kama ng buong damit. Ipinosisyon ang sarili ko kung saan makikita ko ang pasilyo sa bahagya kong bukas na pinto. Sa ibaba, naririnig ko ang telebisyon na tumutugtog ng mahina. Sina Carlo at Lenny ay nag-uusap ng pabulong. Pagkatapos, ang yabag ni Lenny sa hagdan, ang pagsara ng pinto ng guest room. Si Carlo ay nanatili sa ibaba, naghihintay. Siguro ay nanonood ng orasan, kinakalkula kung gaano katagal bago magkabisa ng lubusan ang sleeping pill ko. Tiningnan ko ang telepono ko. 9:47 p.m. Ang kamera ay nagpapakita ng walang laman kong kwarto sa perpektong detalye ng night vision. Ang trap ay nakaset. Ang stage ay handa. Ang kailangan ko lang gawin ngayon ay maghintay para ipakita ng manugang ko ang tunay niyang kalikasan. 2:43 a.m. Narinig ko ang unang inggit sa hagdan. Nakahiga ako ng walang galaw sa loob ng ilang oras. Ipinosisyon ko ang sarili ko upang makita ko ang pasilyo sa bahagya kong bukas na pinto. Ang telepono ko ay nagpapakita ng camera feed sa real time. Ang walang laman kong kwarto, naghihintay sa perpektong kaliwanagan ng night vision. Gumagalaw si Carlo na parang isang profesional na magnanakaw, iniiwasan ang mga lugar sa hagdan na umuungol sa ilalim ng bigat. Natutunan niya ang mga ugali ng bahay ko sa panahon ng 3 linggong paninirahan niya. Namamapa niya ang bawat ingay na maaaring magbunyag ng presensya niya. Ang floorboard sa pasilyo sa labas ng kwarto ko ay bumulong sa ilalim ng bigat niya. Pagkatapos ay katahimikan. Nakinig siya. Tinitiyak na gumana ang kwento niya tungkol sa sleeping pill. Kinontrol ko ang paghinga ko. Pinanatili itong malalim at regular. Ang performance ng buhay ko, na ang kinabukasan ng anak ko, ay nakabitin sa balanse. Ang hawakan ng pinto ko ay dahan-dahang umikot. Ang silhouette ni Carlo ay lumitaw sa doorway. May backlight mula sa mahinang nightlight sa pasilyo. Nanatili siyang frozen sa loob ng 30 segundo. Nanonood sa akala niyang unconscious na porma ko. Nasiyahan siya na deeply sedated ako. Pumasok siya sa loob. Gumagalaw si Carlo nang may predatory confidence ngayon. Naniniwala siya na hindi siya nakikita at hindi mapapahawak. Ang madilim niyang kasuotan ay halos hindi siya makita, pero maaari kong itrack ang galaw niya sa pamamagitan ng tunog at ang pagbabago ng mga anino. Lumapit siya sa dresser ko nang may katiyakan ng isang taong nagplano ng bawat hakbang. 3 linggo ng reconnaissance ang nagturo sa kanya kung saan eksakto mahahanap ang kailangan niya. Ang susi na magbubukas ng safe ko, ang security ko, ang life savings ko. Pinanood ko siyang iposisyon ang sarili niya direkta sa harap ng dresser. Ang mga kamay niya ay umabot para sa pangalawang drawer, ang naglalaman ng nakatago kong susi at ang kahanga-hanga niyang sorpresa. Ang drawer ay dahan-dahang bumukas ng maayos. Para sa isang split second, ang posture ni Carlo ay nagningning sa tagumpay. Natagpuan niya ang target niya. Inabot sa loob ng may kumpiyansa. Ang mga daliri ay naghahanap ng susi na tanso na lulutas sa lahat ng problema niya. Pagkatapos, sumabog ang confetti bomb ko. Boom! Ang tunog ay napakaganda. Parang isang party favor na may small cannon. Sumabog ang silver at gold glitter sa isang maluwalhating ulap. Binabalutan si Carlo mula ulo hanggang paa sa kumikinang na confetti. Ang pagsabog ay umalingaw-ngaw sa bahay na parang celebratory gunfire. Natisod si Carlo paatras. Nagmumura ng marahas habang ang glitter ay kumakapit sa buhok niya, sa damit niya, sa nagulat niyang mukha. Mukha siyang inatake ng isang pagsabog ng craft store. Naging isang naglalakad na disco ball.
Ano ang nangyayari? Nagulat niyang tanong habang marahas na nagpapagpag ng glitter na kumapit sa lahat. Ginawa ko ang paggising ko ng may Academy Award precision. Umupo ako ng may pagkabigla. Ano iyon? Sumigaw ako, inabot ko ang bedside lamp ko. Ano ang ingay na iyon? Bumaha ang ilaw sa kwarto. Inilalantad si Carlo sa lahat ng kanyang glittering glory. Nakatayo siya, frozen sa tabi ng dresser ko. Balot mula ulo hanggang paa sa festive confetti. Hawak ang dummy key na inilagay ko bilang pain. Carlo, kumurap ako ng may theatrical bewilderment. Ano ang ginagawa mo sa kwarto ko? Binuksan niya ang bibig niya, isinara ito, binuksan ulit. Nahulog ang glitter mula sa buhok niya na parang niebe. May narinig akong ingay, bulalas niya. Inakala kong baka may nambabasag. Nambabasag? Tumingin ako sa paligid ng kwarto ko ng may apparent confusion. At nag-sparkle ka? Tumingin si Carlo sa sarili niya. Sa wakas ay nauunawaan ang buong lawak ng pagbabago niya. Mukha siyang isang rejected Christmas ornament. Ang silver at gold glitter ay kumakapit sa bawat ibabaw ng katawan niya. May isang uri ng trap, mahina niyang sabi. Trap? Itinagilid ko ang ulo ko ng inosente. Sa kwarto ko? Mula sa dulo ng pasilyo, narinig ang tunog ng paa na tumama sa sahig. Si Lenny, nagising sa pagsabog, ay paparating para mag-imbestiga. Lalo pang lumaki ang mga mata ni Carlo dahil sa panik. Paano mo ipapaliwanag ang pagiging balot sa craft supplies habang nagnanakaw sa biyenan mo ng 3:00 yauba ng umaga? Lolo Luis, anong nangyayari? Ang boses ni Lenny ay may pag-aalala at lumalaking pagkaalerto. Binuksan ni Carlo ang bibig niya ng desperado. Pero walang lumabas na kapani-paniwalang paliwanag. Nahuli siya, literal na glitter-handed, sa akto ng pagtataksil sa pamilya namin. Pinahintulutan ko ang sarili ko ng pinakamaliit na ngiti habang lumalapit ang yabag sa pasilyo. Ang justice, lumabas, ay napakaganda at sparkly. Lolo Luis, ayos ka lang ba? Lumabas si Lenny sa doorway. Itinatali ang robe belt niya ng mabilis. Pagkatapos ay tumigil siya, tinitingnan ang eksena sa harap niya. Ako ay nakaupo sa kama, tila nalilito at nag-aalala. Si Carlo ay nakatayo sa tabi ng bukas kong dresser drawer, balot mula ulo hanggang paa sa kumikinang na confetti na parang isinawsaw sa isang craft store. Ano ba naman ito? Ang boses ni Lenny ay nahuli. Carlo, bakit ka mukhang decoration ng Pasko? Ang bibig ni Carlo ay bumukas at sumara ng walang tunog. Ang glitter ay nahulog mula sa buhok niya sa bawat galaw, nag-aayos sa carpet ng kwarto ko na parang festive snow. May ingay, sabi niya sa wakas. Naging tense ang boses niya. Pumunta ako para tingnan ang Lolo Luis mo. 3:00 ng umaga, tumalas ang tono ni Lenny. At natapos kang balot sa, ano iyon, glitter? Isang uri ng security device, mabilis na sabi ni Carlo habang marahas na nagpapagpag ng kanyang kumikinang na damit. Sumabog ito nang buksan ko ang drawer. Ang mga mata ni Lenny ay lumipat mula kay Carlo patungo sa bukas na dresser drawer pagkatapos ay sa akin. Lolo Luis, may mga security device ba kayo sa mga furniture nyo? Pinanatili ko ang ekspresyon ko ng pagkalito. Hindi ko alam, sweetheart. Mahimbing akong natutulog hanggang sa nagising ako sa pagsabog na yon. Kung gayon, bakit ka nasa dresser drawer niya, Carlo? Ang boses ni Lenny ay may bagong edge na hindi ko pa naririnig. Protective, kahina-hinala. Ang kwento ni Carlo ay nagsimulang magkahiwa-hiwalay sa real time. Naghahanap ako ng isang bagay para makatulog ka. Nagpapabalik-balik ka sa pagtulog at inakala ko na baka may extra sleep aids si Lolo Luis. Sleep aids? Ang kilay ni Lenny ay tumaas. Sa bedroom dresser niya, inakala ko na nag-gesture si Carlo ng mahina sa drawer, nagpapadala ng mas maraming glitter na bumabagsak sa sahig. Carlo, sabi ko ng mahina, ang mga gamot ko ay nasa bathroom cabinet. Palagi namang nandoon. Ang katahimikan na sumunod ay naging mabigat sa mga implikasyon. Tumingin si Lenny sa aming dalawa. Ang ekspresyon niya
ay nagbabago mula sa pagkalito patungo sa isang bagay na mas matigas. Kaya, hayaan mo akong maintindihan ito, sabi niya ng dahan-dahan. Umalis ka sa kama namin ng 3:00 na rasa ng umaga, pumasok ka sa kwarto ng ama ko habang natutulog siya, at binuksan mo ang pribado niyang dresser drawer. Naghahanap ng gamot na alam mong wala doon. Hindi ganoon. Kung gayon, paano? Ang boses ni Lenny ay bahagyang tumaas. Dahil sa kung saan ako nakatayo, mukhang kinakalkal ng asawa ko ang personal na ari-arian ng ama ko sa hating gabi. Lalo pang lumaki ang desperasyon ni Carlo. Lenny, kailangan mong maintindihan. Tinutulungan lang kita. Tulong sa ano eksakto? Singit ko ng mahina. Ano ang inaasahan mong makita sa drawer na iyon? Ang mga mata ni Carlo ay nagpapabalik-balik sa aming dalawa. Ang tanong ay nakabitin sa hangin na parang isang akusasyon. Lumunok siya ng mahirap. Nalilito ako, disoriented ako. Inakala kong may narinig akong nambabasag. Nambabasag? Ulit ni Lenny. Kaya nagpasya kang hanapin ang bedroom furniture ng ama ko? Hindi ako naghahanap. Kung gayon, ano ang tawag mo sa pagbubukas ng dresser drawer niya? Ang mga kamay ni Carlo na balot sa glitter ay humigpit. Bakit mo ako ini-interrogate ng ganito? Asawa mo ako. Ang defensive anger sa boses niya ay tila tumama kay Lenny na parang isang pisikal na suntok. Umatras siya at nakita ko ang isang bagay na nagbago sa ekspresyon niya. Ang huling bakas ng tiwala ay nagsisimulang magkahiwa-hiwalay. Tama ka, sabi niya ng tahimik. Asawa kita, kaya nagtatanong ako sa iyo na ipaliwanag mo kung bakit ka nakatayo sa kwarto ng ama ko ng 3:00 ng umaga, balot sa craft supplies at may kamay sa pribado niyang drawer. Mukhang nakulong si Carlo, na corner ng bigat ng sarili niyang hindi ka panipaniwalang paliwanag. Ang glitter ay patuloy na nahulog mula sa damit niya na parang ebidensya ng kanyang pagkakasala. Maari kong ipaliwanag ang lahat, sabi niya ng desperado. Kung gayon, mangyaring gawin mo, tumawid ng braso si Lenny. Dahil sa ngayon, nalilito ako sa kung ano ang ginagawa ng asawa ko dito. Pinanood ko ang mukha ng anak ko at nakita ko ang eksaktong sandali na lumipat ang protective instinct niya mula kay Carlo patungo sa akin. Ang sandali na nagsimula siyang makita ang sitwasyon hindi bilang isang misunderstanding, kundi bilang isang banta sa ama niya. Siguro ay nakita rin iyon ni Carlo dahil ang susunod niyang salita ay lumabas na may panic. Lenny, kailangan mong magtiwala sa akin. Pero ang tiwala, kapag nasira ng glitter at kasinungalingan, ay hindi madaling ayusin. Ang mga mata ni Lenny ay nanatiling nakatitig kay Carlo at nakita ko ang mental wheels niya na umiikot, nagpoproseso, nag-aanalisa, gumagawa ng mga konklusyon na ayaw tanggapin ng puso niya. Carlo, sabi niya ng dahan-dahan, kailangan mong sabihin sa akin ang totoo ngayon. Ano ba talaga ang ginagawa mo sa kwarto ng ama ko? Binuksan ni Carlo ang bibig niya, pero alam ko na dumating na ang sandali. Ang anak ko ay karapat-dapat sa mas mahusay kaysa sa panonood sa asawa niya na magsinungaling pa. Karapat-dapat siya sa katotohanan, gaano man ito kasakit. Lenny, sabi ko ng mahina, inabot ko ang telepono ko sa nightstand. May kailangan kang marinig. Naging puti ang mukha ni Carlo sa ilalim ng glitter. Lolo Luis, huwag ano? Tumalas ang boses ni Lenny. Huwag ano, Carlo? Natagpuan ko ang recording mula 2 gabi na ang nakalipas at itinaas ko ang telepono ko. Sweetheart, may nirecord ako kagabi. Isang tawag sa telepono. Sa tingin ko ay dapat mong pakinggan ito. Huwag, mabilis na sabi ni Carlo. Nasabi, Lenny, ano man ang akala niyang narinig? Tumahimik ka, sigaw ni Lenny. Hindi inalis ang mga mata niya sa akin. Lolo Luis, i-play mo. Pinindot ko ang play. Ang boses ni Carlo ay pumuno sa kwarto. Malinaw at nagpapatunay. Oo, ako ito. Tulog na ang lahat. Talagang mayaman ang matanda. Nakita ko ang mga bank statement, investment portfolio. Lahat. Malaking pera ang pinag-uusapan natin dito. Ganap na naging tahimik ang mukha ni Lenny. Lumaki ang mga mata niya habang pinapakinggan niya ang boses ng asawa niya na nagdidiskusyon tungkol sa finances ko sa isang estranghero.
Bukas ng gabi, pupunta si Lenny sa book club meeting niya. Tuwing Martes siya pumupunta, alas 7 hanggang alas 9. Nagbibigay sa atin ng perpektong timing. Tigilan mo, sabi ni Carlo ng desperado. Lenny, maaari kong ipaliwanag. Tumahimik ka. Ang boses ni Lenny ay nakamamatay na tahimik. Tumahimik ka lang at hayaan mo akong makinig. Ang boses ni Carlo ay nagpatuloy mula sa telepono. Nasa akin na ang susi ng safe. Kinuha ko ito kaninang umaga habang naghahapunan sila. Ang matandang uli ay naglalagay ng lahat ng mahahalagang bagay doon. Pera, alahas, baka mas marami pang bank information. Ang kamay ni Lenny ay lumipad sa bibig niya. Tinitigan niya si Carlo na parang nakakita siya ng isang estranghero. Tingnan mo, alam kong nag-aalala ka tungkol sa timeline, pero ang gambling debts ko ay hindi nawawala. Hindi naman patient ang mga taong iyon, alam mo na. Kailangang mangyari ito ngayon. Gambling debts? Bulong ni Lenny. Anong gambling debts? Nagpatuloy ang recording. Si David ay isang malungkot na matandang byudo lang. Siguro ay nagpapasalamat pa sa kasama. Wala siyang ideya kung ano ang darating sa kanya. Pinanood ko ang mukha ng anak ko na gumuho habang naririnig niya ang kaswal na pagpapawalang halaga ng asawa niya sa akin. Ang pagtatasa niya sa kahinaan ko. Ang malamig niyang pagkalkula kung paano pagsasamantalahan ang kabaitan ko. Ang ganda rito ay hinding-hindi niya pagdududahan ang pamilya. Kahit malaman niya na may nawawala, kukumbinsihin siya ni Lenny na nailagay niya lang sa kung saan. Alam mo naman ang mga matatanda pagdating sa alaala nila. Naglabas si Lenny ng tunog na parang pisikal siyang sinaktan. Ang boses ng asawa niya ay nagdidiskusyon kung paano gamitin ang tiwala niya para i-cover ang pagnanakaw niya sa ama niya. Manalig ka sa akin, sa Huwebes, malinis na tayo. Sasabihin ko kay Lenny na may job offer kami sa ibang estado, isang bagay na urgent. Aalis na kami bago pa malaman ng matanda kung ano ang nangyari sa kanya. Tinapos ko ang recording. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Tinitigan ni Lenny si Carlo, ang luha ay umaagos sa mukha niya. Gambling debts? Bulong niya. Babalak mong nakawan ng ama ko? Lolo Luis, pakinggan mo ako. Tinawag mo siyang malungkot na matandang uli. Ang boses niya ay nabasag. Magnanakaw ka sa kanya at pagkatapos ay aalis. Dadalhin mo ako bilang cover story mo. Sinubukan ni Carlo na lumapit sa kanya, pero umatras siya na parang mapanganib siya. Magkano? Demand niya. Magkano ang utang mo? Hindi mahalaga. Magkano? Ang balikat ni Carlo ay sumuko. Mga 2.5 milyong piso. Ang mga binti ni Lenny ay tila bumigay. Bumagsak siya sa door frame, nakatingin sa lalaking pinakasalan niya. Nagsisinungaling ka sa akin sa loob ng ilang buwan, sabi niya, tungkol sa lahat. Ang pagkawala ng trabaho, ang finances natin, kung bakit talaga kailangan nating manatili dito. Sinisubukan kitang protektahan. Sa pamamagitan ng pagpaplano na nakawan ng ama ko, ang boses ni Lenny ay tumaas. Sa pamamagitan ng paggamit sa akin bilang alibi mo habang sinisira mo ang taong nagpalaki sa akin. Sinubukan ni Carlo ulit. Lenny, maaari nating ayusin ito. Wag. Tumayo si Lenny at nakita ko ang bakal na pumasok sa spine niya. Hindi natin maayos ito. Nagplano kang biktimahin ng ama ko. Tinawag mo siyang mga pangalan. Hayaan mo akong maniwala na nawawala ang alaala niya habang nagnanakaw ka sa kanya. Tiningnan niya si Carlo nang may pagkasuklam. Umalis ka. Lenny, umalis ka sa bahay ng ama ko ngayon. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, walang masabi si Carlo. Nakatayo si Carlo doon sa loob ng isa pang 10 segundo. Ang glitter ay nahuhulog pa rin mula sa buhok niya na parang nasirang niyebe. Pagkatapos, may isang bagay sa ekspresyon ni Lenny, purong protective fury. Ang sa wakas ay nakumbinsi sa kanya na tapos na ang kasal niya. Hindi pa ito tapos, ang boses niya ay naging pangit. Kalahati ng lahat ng pag-aari natin ay akin. Kukunin ko ang share ko. Ang ibig mong sabihin, kalahati ng utang natin? Ang boses ni Lenny ay yelo. Dahil iyon lang ang mayroon tayo, Carlo. Utang. Gambling debt na wala akong alam.
Lalabanan kita sa korte. Sa anong pera? Lumapit si Lenny sa kanya at ipinagmamalaki kong makita na hindi siya umaatras. Inamin mo lang na may utang ka ng 2.5 milyong piso sa mga mapanganib na tao. Ano eksakto ang ipaglalaban mo sa akin? Ang bravado ni Carlo ay gumuho. Tiningnan niya ako ng may pagkapuot. Kasalanan mo ito, matanda, ibinago mo siya laban sa akin. Huwag, sabi ni Lenny ng matatag. Ginawa mo iyan sa sarili mo. Nang nagpasya kang magplano ng pagnanakaw sa halip na humingi ng tulong. Nang tinawag mo ang ama ko ng mga pangalan. Nang nagsinungaling ka sa akin sa loob ng ilang buwan. Sinubukan ni Carlo ang isang huling desperadong diskarte. Lenny, kasal tayo. Nangako tayo. Sinuway mo ang mga pangako na iyon nang nagplano kang gumawa ng felony laban sa pamilya ko. Itinuro ni Lenny ang pinto. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na ngayon. Pinanood ko si Carlo na napagtanto na tapos na talaga ang konya. Wala nang manipulation, wala nang kasinungalingan, wala nang pagganap bilang biktima. Narinig ni Lenny ang sarili niyang salita na nagkukondena sa kanya. Umalis siya sa kwarto nang walang ibang salita. Nag-iwan siya ng bakas ng glitter sa bahay ko na parang isang trail of evidence. Narinig namin siya sa guest room na naghahagis ng damit sa mga bag ng may mapait na karahasan. Bumagsak si Lenny sa bedside chair ko, mukhang pagod. Lolo Luis, humihingi ako ng paumanhin, bulong niya. Dinala ko siya sa bahay niyo, inilagay kita sa panganib. Sweetheart, hindi mo malalaman. Dapat ay nakita ko ang mga palatandaan, ang mga tawag sa telepono, ang paraan ng pagtatanong niya tungkol sa pera mo. Tumingin siya sa akin ng may luhang mata. Gaano mo nakatagal alam? Mula noong gabi bago kagabi. Narinig ko ang tawag sa telepono na iyon at alam kong kailangan kong protektahan tayong dalawa. Nakagawa si Lenny ng isang mahinang ngiti. Ang glitter bomb ay genius. Gusto ko siyang mahuli ng red-handed o dapat kong sabihin glitter-handed. Iyon ay nagbigay sa akin ng isang tunay na tawa. Kahit sa gitna ng luha niya. Lumabas ulit si Carlo sa doorway na may dalawang hastily packed bag, kumikinang pa rin na parang isang natalong party favor. Carlo, iwan mo ang susi mo sa kitchen counter, sabi ni Lenny nang hindi tumitingin sa kanya. Huwag mo akong kontakin, ang lawyer ko ang kokontakin ang sa iyo. Binuksan ni Carlo ang bibig niya para makipagtalo, pagkatapos ay tila napagtanto ang kawalang silbi. Umalis siya. At isang minuto pagkatapos, narinig namin ang pagsara ng pinto sa harap. Kami ni Lenny ay umupo ng tahimik sa loob ng ilang sandali. Nakinig kami sa kotse ni Carlo na umandar at nagmaneho palayo sa gabi. Maaari ba akong manatili dito? Tanong ni Lenny ng tahimik hanggang sa maayos ko ang mga bagay-bagay. Sweetheart, ito ang bahay mo hanggat gusto mo. 3 buwan pagkatapos, gumagawa ako ng kape nang bumaba si Lenny. Nakasuot para sa bago niyang trabaho sa lokal na library. Nakasanayan na niya ang mga morning routine ng may parehong methodical precision na palagi kong hinahangaan. Magandang umaga, Lolo Luis. Magandang umaga, sweetheart. Mahimbing ba ang tulog mo? Parang bata. Kumuha siya ng kape at umupo sa hapagkainan. May anumang pagsisisi ba tungkol sa Great Glitter Trap noong Marso? Tumawa ako. Ang tanging pagsisisi ko ay hindi ko kinunan ang mukha niya nang sumabog ito. Ang divorce ni Lenny ay natapos 2 linggo na ang nakalipas. Walang pinagtatalunan si Carlo. Mahirap makipagtalo tungkol sa property division kapag nahaharap ka sa potensyal na criminal charges at 2.5 milyong piso sa gambling debt. Library ba ay busy ngayon? Tanong ko. Story time ng 10:00? Pagkatapos ay tutulungan ko si Aling Teresita na mag-research sa genealogy niya. Ngumiti si Lenny. Gusto ko doon, tahimik, mapayapa, puno ng mga taong talagang nagpapahalaga sa mga libro. Tumigil siya sa pinto. Salamat, Lolo Luis, sa pagprotekta sa akin, sa pag-ayos ng lahat ng elegantly. Salamat sa pagtitiwala sa akin ng pinakamahalaga. Pagkatapos niyang umalis, umupo ako sa kusina ko, umiinom ng kape at nagbabasa ng pahayagan. Ang bahay ay nakaramdam ng kapayapaan sa isang paraan na hindi na sa loob ng ilang buwan.
Walang tensyon, walang kasinungalingan, walang sino man na nagkakalkula kung paano pagsasamantalahan ang kabaitan ko. Ang telepono ko ay tumunog sa isang text mula kay Lenny. Nakalimutan kong banggitin na nagtanong si Aling Teresita kung tutulungan mo siyang mag-install ng security system. Tila kumalat ang balita tungkol sa innovative home protection methods mo. Tumawa ako ng malakas. Siguro dapat kong ipatent ang confetti bomb approach sa home security. Sa labas, ang spring ay nag-aayos sa aming subdivision. Nang neighborhood ko ay nanatiling tahimik at ligtas, tulad ng dati bago ang maikling panghihimasok ni Carlo sa buhay namin. Minsan ang justice ay nagmumula sa mga courtroom at pulis. Minsan nagmumula ito sa pagtitiwala sa instinct mo, pagset ng maingat na trap at pagpapahintulot sa mga tao na ibunyag ang tunay nilang kalikasan. At minsan, ang justice ay kumikinang. Ilang buwan na ang nakalipas, ang bahay ay tahimik na ulit payapa. Tapos na ang divorce ni Lenny. Si Carlo, wala nang karapatan sa kahit ano. Nagpapasalamat ako dahil sa glitter trap at sa recording, mabilis siyang sumuko. Hindi na siya kailanman magiging banta sa amin. Tuwing umaga, nakikita ko si Lenny na nagkakape, masaya sa bago niyang trabaho sa library. Masaya siya at iyon ang mahalaga. Tinanong daw ako ni Aling Teresita kung pwede ko siyang tulungan sa security system niya. Siguro narinig niya ang tungkol sa innovative home protection ko. Minsan, ang justice ay hindi lang sa korte makukuha. Minsan, makukuha mo ito sa matatalinong trap at sa maraming glitter. Kung gusto mo ang kwentong ito, mag-subscribe at i-like. Pindutin ang susunod na kwento